Aba, Ginoong Maria! Ang lahat ng iyon ay narinig ni Ibarra at naramdaman ang mga parungit. Siya'y nagwalang bahala at hinahanap ang Diyos at ang mga may kapangyarihan. Pero do'y walang kundi ribulto ng mga santong at inaantok ang alkalde. Samantala na may lalong naguulol ang sigabon ng kalooban ng nagsisermon. Tinutukoy ang sinaunang panahon nung pag nagkasalubong ng isang pari ang sinumang Pilipino ay nag-aalis ng sombrero, iniluluhod sa lupa ang isang paa at umalik ng kamay. Pero ngayon, ang dugtong niya ay nag-aalis na lamang kayo ng salakot o ng sombrero castorillo at inilalagay ninyong pakiling sa ulo para huwag magusot ang buhok. Nasisiya na kayo sa pagsasabi ng magandang araw po among at may mga mayayabang na estudyantelyos de poco Latin na dahil nakapag-aral sa Maynila o sa Europa ay nag-aakalang nararapat ng kamay kanilang kamayan at huwag halikan ng kamay. Ang araw ng paghuhukom ay nalalapit na. Ang mundo'y matatapos na. Maraming banal ang humulan ng ganoon. Uulan ng apoy, bato at abo para parasahan ang inyong kayabangan. At pinangaralan ang bayan para huwag gumaya sa mga salbahing iyon, kundi dapat pangang sila'y layuan at kamuhian sapagkat sila'y mga ekskomulgado. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng mga santong konselyo. Kapag nakasalubong sa lansangan ng isang Indio, ang isang kura, ay iyuyuko ang ulo at ihahain ang lieg para maalalayan ang amo. Kung ang kura at ang Indio ay parehong nangangabayo, ang Indio ay titigil, magalang na mag-alis ng salakot o sombrero. Sa kahuli-hulihan, kung ang Indio ay nangangabayo at ang kuray naglalahad, ang Indio ay bababa sa kabayo at hindi sasakay na muli hanggang hindi siya pinagsasabihan ng sulong ng kura. O kaya'y malayong malayo na ito. Ito ang sinasabi ng mga banal na konselo at ang hindi sumunod ay iskomulgado. At kung ang sinaksiyan ng isang tao'y kalabaw, kung gayoy, tuloy lang. Malaking nakaupo sa kanyang tabi at nahihimbing ay nabuwal sa ibabaw niya't nilukot ang kanyang abito. Sinunggaban ng mabait ng manang ang kanyang bakya at ginising sa palo ang lalaki. Nagkasabay ang sigaw na, "Ay! Layo! Salbahe! Hayop! Demonyo! Kalabaw! Aso! Makasalanan!" Gaya ng maasahan, nagkaroon ng gulo. Huminto ang nagsisermon. Itinaas ang kilaw na mangha sa gayong pagkaingay. Ang sa huli na ibulaslas din ng gagalit na pari na humalikip-kip at tumatango-tango. Kung kaya ko ba kayong pinapangaralan ay para umasa ng ganyan ng mga salbahe. Sa bahay ng Diyos ay nag-aaway kayo at nagbumura. Mga walang hiya. Wala na kayong iginagalang. Ito ang nagagawa ng kalibugan at kalaswaan ng kasalukuyang panahon. Sinasabi ko na! At nagpatuloy ang nagtatalumpati sa pagsasalita tungkol sa bagay na iyon sa loob ng kalahating oras pa. Kahit na anong sigaw ay kumpay nang nagtatalumpati ay marami ang nangakakatulog o nalilibang sa dahilang ang mga parangal na iyon ay ang dati ring ginagamitan niya sa lahat ng pagsisermon. Don Pascual, mga Ginoo, sinabi ko ang ganoon sapagkat hindi sila namamatay. Kung sa akin nangyari iyan, kahit hindi ako natiris ay mamamatay din ako. Maalala lamang ang pangyayari. Pero malayo na si Ibarra, inaalam ang lagay ni Maria Clara. Huwag sana itong makapigil sa pagpapatuloy ng kasayahan, Ginoong Ibarra. Sabi ng alkalde, salamat sa Diyos. Ang patay ay hindi pari ni Kastila. Dapat ipagsaya ang pagkakaligtas ninyo. Kung kayo'y nabagsakan ng bato. May kutob. Sinasabi ko na nga ba, mabigat ang loob ni Ginoong Ibarra ng pumanaog, nakikinita ko na. Nang inawit ni Balbino at ni Tiananay ang Encarnatus Est, samantalang ang lahat ng tao ay lumuluhod, ay itinungo ng mga pari ang kanilang mga ulo. Isang lalaki ang bumulong sa tenga ni Ibarra. Sa paglabas ay huwag kayong lalayo sa kura. Huwag kayong papanaog sa hukay. Huwag kayong lalapit sa bato. Katumbas ito ng inyong buhay.
Nakita ni Ibarra si Elias na matapos masabi ang gayon ay nawala sa gitna ng karamihan.